Isa ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa mga kagamitan na planong bilhin ng bansa. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ito para sa territorial defense katuwang ang kanilang hanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Philippine Army na nasa Pilipinas pa rin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Abril ngayong taon pa ito nasa bansa na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, patuloy ang ginagawang pagsasanay sa tulong ng naturang kagamitan. Sinabi rin ni Galido na isa ang MRC sa planong bilhin ng Pilipinas. Naniniwala siyang mas mapapalakas ito ang kapabilidad ng Army sa pagtulong sa territorial defense at pagprotekta sa exclusive economic zone ng Pilipinas, katuwang ang Philippine Navy at Philippine Air Force. If the question is, are you going to acquire it? It is planned to be acquired because we see its feasibility and its functionality in our concept in the comprehensive archipelagic defense implementation. Dati nang pinuna ng China ang pananatili ng missile system ng Amerika sa Pilipinas, pero nanindigan ng National Security Council maging si Defense Secretary Gibo Teodoro na walang anumang bansa ang makapagdidikta para sa sarili nating depensa, bagay na sinegundahan ng Army. The interest of our country is to protect our interests. So we should not be bothered by the others' seemingly insecurities because we don't have any plans to go outside of our country's interest. That I believe is very clearly stated by the government's position. Samantala, mas magiging komprehensibo na ang pagtitiyak ng mas ligtas at iisang bansa sa ilalim ng National Security Strategy 2024. Inaprubahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagpupulong sa Malacanang noong nakarang linggo, na dinaluhan din ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa ilalim ng National Security Strategy ay may patutupad ang National Security Policy 2023 to 2028 ng Administrasyong Marcos Jr. alinsunod sa Executive Order No. 37. Nakalatag sa National Security Strategy ang 53 strategic direction at halos 400 hakbang para sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas, pagsusulong ng kapakanan ng bawat Pilipino at pagpapatatag sa kapayapaan at pagkakaisa. Nakatuon ito sa 4 na key areas at kabilang dito ang mas epektibong paggamit sa mga instrumento ng diplomasya at depensa at pagsusulong ng kaunlaran sa pamagitan ng economic resilience at legislative support. Sa panig ng Pangulo, binigyang diin niya ang kahalagaan ng pagkakabuo sa NSS at umaasa siya na ang dokumentong ito ay magsisilbing gabay ng Pilipinas para harapin ang mga makabagong hamon, kasabay ng pagtitiyak na makikinabang naman dito ang bawat Pilipino. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.